Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, M1 Abrams tank na mataan sa pagsasanay ng Pilipinas at Australia, habang ang South Korea at Pilipinas mas pinalakas ang defense cooperation. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sa malawakang isinasagawang pagsasanay ngayon ng Pilipinas at Australia sa Palawan, upang sanayin ang ating mga sundalo sa kahandaan ng anumang sakuna, kabilang na nga dyan ang pag-atake ng kalaban. Sa pagsisimula ng pagsasanay na ito ay nagdatingan rin ang mga gamit pandigma ng Australia dito sa ating bansa. Bukod nga sa US, may mga kagamitang militar din ang Australia ngayon dito sa Pilipinas. Sa ngayon nga ay namataan ang pambihirang pangyayaring ito dahil nagdala pala ng main battle tank ang Australia dito. Narito nga po ang buong video, panoorin po ninyo. Yan lang ha. Yan lang ha. Habang, ang kagawaran ng pambansang depensa, sa isang pahayag noong katapusan ng linggo, ay nagsabi na ito ay nagbabalak na higit pang pahusayin ang kanilang ugnayan sa depensa sa South Korea, na isa sa pinakamalaking supplier ng bansa ng mga kagamitang militar sa isinasagawang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Naganap ito kasunod ng courtesy at pambungad na tawag ng bagong itinalagang South Korea Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, kay DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong 17 ng Agosto. Kinilala rin ng kalihim ng ang pagkakataong pag-iba-ibahin ang pakikipagtulungan sa pagtatanggol sa South Korea, na naging pinakamalaking katuwang ng Pilipinas sa mga tuntunin ng mga materyales sa pagtatanggol at logistic. Sinabi ng tagapagsalita ng DND na si Arsenio Andolong sa parehong pahayag. Ang South Korea ay nagsupply ng 12 na FA-50 light jet fighter sa Philippine Air Force kasama ang 2 bagong missile frigate para sa Philippine Navy. Nanalo rin ito sa kontrata at ngayon ay gumagawa ng 2 pang corvette at 6 na offshore patrol vessels para sa Philippine Navy. Sa pagpuna sa patuloy na pagkakaibigan at pagtutulungan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan at alalahanin, ipinarating ni Kalihim Teodoro ang kanyang malalim na pagpapahalaga sa tulong ng South Korea sa Pilipinas, sa pagtugon sa mga issue tulad ng panloob na seguridad, natural na kalamidad, at capacity building. Sabi ni Andolong, sinabi rin niya na tinalakay ng 2 opisyal ang inaasahang pagbisita ng Estado sa Pilipinas ni South Korea President Yoon Suk Yeol. Sinabi ng tagapagsalita ng DND na ang okasyon ay higit na magpapatibay sa pangako ng dalawang bansa, sa pagpapalakas ng kanilang matagal ng relasyon at higit pang tuklasin ang mga paraan ng pagbuo ng mga pinagsasaluhang pagkakataon. Ang mataas na antas na pagbisita ay magaganap sa oras para sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at South Korea, giit ni Andolong. Paggunita sa deklarasyon ng rehiyon ng Davao bilang insurgency-free, ibinahagi ni Secretary Teodoro kay Ambassador Lee na hinangad niyang palawakin pa ang katayuang ito ng isang secure na destinasyon sa turismo at investment ready sa buong Mindanao. Sabi ni Andolong, habang tiniyak naman ng India sa Pilipinas ang on-track deliveries ng BrahMos cruise missile platforms na nakuha ng bansa para sa shore-based anti-ship missile system nito, ang pagtiyak ay ginawa sa courtesy call ni India Ambassador to the Philippines, Shambhu Santa Kumaran, kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong 17 ng Agosto. Tiniyak din ni Ambassador Kumaran ang napapanahong paghahatid ng shore-based anti-ship missile na nakuha ng Pilipinas mula sa BrahMos Aerospace Private Limited sa ilalim ng Horizon 2 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program.
Sinabi ni DND spokesperson Arsenio Andolong, nilagdaan nina dating DND Secretary Delphine Lorenzana at BrahMos Aerospace Director General Atul Dinker Rain, ang kontrata na nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos sa isang virtual na seremonya sa DND headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City noong 2022. 3 baterya ng BrahMos cruise missiles ang makukuha ng bansa sa ilalim ng kontratang ito. Nauna nang sinabi ni Lorenzana na ang BrahMos cruise missiles ay magpapalakas ng firepower ng Philippine Navy, partikular ang Marines Coastal Defense Regiment, at magbibigay ng counter-attack capabilities sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, bilang pinakamabilis na supersonic cruise missiles sa mundo. Ang BrahMos missiles ay magbibigay ng deterrence laban sa anumang pagtatangka na pahinain ang ating soberanya at mga karapatan sa soberanya, lalo na sa West Philippine Sea. Dagdag niya, ang parehong mga opisyal ay sumang-ayon din na itaas ang antas ng kanilang mga mekanismo ng pag-uusap sa pagtingin sa pagtaas at pagpapalalim ng depensa at pakikipag-ugnayan sa militar. Sinabi ni Andolong na inulit ng DND chief ang imbitasyon na makipagkita sa Ministro ng Depensa ng India, na maaari ring isagawa sa pamamagitan ng virtual na paraan. Binigyang diin din ng DND chief ang kahalagahan ng pagpapalalim ng kolaborasyon sa mga industriya ng depensa ng India at Pilipinas, dahil ang bansa ay kasalukuyang bumubuo ng isang kapani-paniwalang posture ng depensa. Tinanggap ni Ambassador Kumaran ang inisyatiba at higit pang ipinaabot ang kagustuhan ng India na suportahan, sa pamamagitan ng linya ng pagpopondo o mga kredito, ang pagpapaunlad ng infrastruktura ng depensa ng Pilipinas, kabilang ang malawak na suporta sa pagpapanatili para sa iba't ibang mga proyekto at paglipat ng teknolohiya, sabi ni Andolong. Sa kanilang pagpupulong, muling pinagtibay ni Teodoro at Kumaran ang kanilang pangako na itaguyod ang isang nakabatay sa mga tuntuning internasyonal na kaayusan, at pagpapalakas ng relasyon sa mga bansang may kaparehong pag-iisip sa rehiyon. Ipinarating ni Ambassador Kumaran na kinikilala ng India ang umuusbong na papel ng Pilipinas sa paghubog ng arkitekturang panseguridad ng rehiyon sa Indo-Pacific. Higit pang ipinarating ng Ambassador ang suporta ng India para sa sentralidad ng ASEAN at lahat ng mga platform ng ASEAN, partikular ang mga ministrong depensa ng ASEAN, sabi ni Andolong. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.